We are now in the 7th Sunday in Ordinary Time. And then, palapit na tayo sa ating Lenten season. No? Tayo naman ay dadako sa another season of our church. There was a story, may isang senyora na inutusan ang kanyang maid o kanyang kasambahay. Sabi niya, ayusin mo, linisin mo ang keyboard ng aking computer. And her response was, yes ma'am, I did. Nagawa ko na po. Not only that, it was difficult, but I also rearranged the keyboard alphabetically. Inayos niya yung keyboard from A, B, C, D. Ang galing ng kanyang maid. In today's gospel, Jesus tells us the lesson that are difficult to do. Napakahirap gawin. He asks us to rearrange our mindsets and values so as not to conform with those of this world. Dahil ang pag-iisip ng mundo ay kasalungat sa sinasabi at pinapagagawa sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. In today's Sunday's Gospel, Jesus teaches us about forgiveness, which is very difficult to practice. Sinabi niya, love your enemies and pray for your persecutors. Mahalin mo ang iyong mga kaaway at ipagdasal sila, yung mga naghuhusga sa iyo, umaaway sa iyo, hindi nagmamahal sa iyo. How in the world can you love someone who has abused your daughter or injured your brother or your husband's unfaithfulness? How can you pray for someone who keeps on backbiting on you, who has paid, hindi binayaran yung utang, naging taksil sa inyong pagiging pag-asawa, nag-abuso sa iyong anak, paano mo sila mapapatawad? It is difficult, di ba? But this is precisely what Jesus teaches us today. Sa ating unang pagbasa, in the first reading, the story of David. Saul hated much, admired David. Parang kaaway na ang naging tungod ni Saul sa kanyang kinakamamahal na si David. Itong si Saul ay hari at siya ay nagseselos dahil maraming natalo itong si David. Sabi nga minsan, parang iniinsulto siya. David has 10,000, Saul has 1,000. Ibig sabihin, natalo ni David ng 10,000 ang kanyang mga kaaway. Pero ito si Saul, 1,000 lang. Parang nagsiselos si Saul. At may pagkakataon, nung panahon yon, na maaring patayin ni David si Saul. Nandun na yung espada sa sauluhan ni Saul upang pwede na siyang patayin ni David. Ngunit, ano ang ginawa ni David? Siya ay naawa at sinabihan pa, itong taong ito ay ginagantipalaan ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan, dahil siya ay pinili ng Diyos. So, ganun pala dapat, no? Upang hindi natin masaktan ang isang tao, isipin natin na siya ay kinamamahal ng Diyos o mahal ng Diyos. O itong tao na ito ay mayroong pagmamahal mula sa Diyos. No? Kasi ang mundo always telling us, teaching us, retribution or getting even is the more response to wrongdoings. Paghiganti palagi ang nasa isip kapag ikaw ay galit, kapag ikaw ay may kaaway, kapag ikaw ay mayroong hindi nakapagkaintindihan, no?
palaging paghihiganti minsan ang nasa isip ng mainit na ulo ng mga tao. Merong sinabi ang isang leader ng isang hindi siya Kristiyano kundi isa siyang Buddhist, si Mahatma Gandhi. Sabi niya, Jesus' words, if we live by an eye for an eye, or a tooth for a tooth, kind of justice, we would all be blind or toothless today. Dahil sinabi doon sa lumang tipan, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Siguro lahat tayo ay walang ngipin or walang mga mata dahil sa paghihiganti, dahil sa galit, dahil sa away. But when Christ said, love your enemies and do good to those who hate you, He was not asking us to have nice feelings toward our enemies. Instead, He is saying that we should not wish evil to befall on him or take revenge. No, hindi naman ibig sabihin na sinasabi mo na mahalin mo ang iyong kaaway, hindi sabihin na like mo na daw yung kaaway mo. Kundi huwag mong pag-isipan ng masama ang iyong kaaway. Huwag kang maghiganti sa iyong kaaway. To love a person is not necessarily to like him. Loving involves willing. Liking involves feeling. When we seek revenge, nobody wins. Vengeance never evens the score. Hindi ito nagtatabla sa bawat nagkakatunggali, no? Dahil pareho ang mangyayari. Lahat ay magkakaroon ng sakitan. No, if injured and injury to an endless cycle of retaliation. Hindi ito matatapos bagkus paikot ng paikot lang sa paghiganti, sa pag-aaway. That's why example ng pagpapatawad, for example, yung ginawa sa ating Santo Papa na si Santo Saint John Paul II, now a saint. He was shot by a Turkish assassin, Mehmet Ali Agca, but he survived. No, Pope John Paul II survived that attack by a Muslim named Mehmet Ali Agca. Many days after the Pope had recovered, nung siya ay gumaling na konti, he went to the prison and met Agca and assured him that he was forgiven, na siya ay pinatawad. Ngunit, siya pa rin ay nakulong dahil kailangan pagbayaran ang kanyang ginawa. So, one can forgive and love an enemy, but justice is still served. So, brothers and sisters, we have to follow Christ's teachings. Otherwise, we cannot consider ourselves as true Christians. Hindi tayo magiging tunay na Kristiyano kung hindi natin susundin ang katuroan ni Kristo. Merong isang mag-asawa. Kapag daw ang mag-asawa ay nag-aaway, when a wife gets angry at her husband, she gets hysterical and also historical. Ibig sabihin, historical kasi pati yung past ng kanyang asawa ay nahalungkat. Pero meron isang judge, no? Sabi doon, si Judge Carpio, sabi niya sa mag-asawa, ano yung sekreto ng pagiging nagkaroon kayo ng matagal na relasyon ng inyong asawa? 50 years. A happy marriage. Sabi nila, palagi lang, yes dear, yes dear. So, ganyan pala ang sikreto ng mag-asawa. Always, yes dear. Kapag nag-aaway, kapag nangunguna ang babae, yes dear, yes dear. No, palaging, yes dear, yes dear.
So brothers and sisters, let us imitate Jesus in this gospel. Let us forgive one another, love one another, love our enemies. Wag natin silang paghigantihan. We should not wish them evil or bad things to happen to them, because we should pray for them well, na sila ay maging maayos sa kanilang buhay. Dahil mahal ng Diyos ang masama, mga sinners, and mga mabubuti. Dahil ang araw ay sumisikat sa mabubuti at masasama. Kung tayong lahat ay makasalanan, wala na tayong mata, wala na tayong mga kamay, dahil kung maghahari ay retaliation lamang, paghihiganti, wala na siguro tayong lahat dito. Lahat tayo ay mawala. Kaya sundan natin si Kristo sa kanyang kautusan na mahalin ang mga kaaway, ipanalangin ang mga naghuhusga sa atin, magbigay upang ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sabi sa first reading, ang taong gumagawa ng mabuti ay ginagantipalaan ng kabutihan ng Diyos. Amen.